COA versus regular title. Ano ang pagkakaiba? Alin ang mas legit bilhin? Balak mong bumili ng lupa pero may nag-offer sa iyo na CLOA at meron namang regular title? Alin kaya ang mas safe? At pinaka-importante, pareho ba silang pwedeng bilhin, ibenta o i-transfer? Bago ka maglabas ng kahit ₱1, panoorin mo muna ito hanggang dulo dahil baka ito mo maiwasan ang malaking problema sa lupa. Number 1, ano ang CLOA? Unahin natin ang CLOA. Ang CLOA ay Certificate of Land Ownership Award, isang dokumentong karaniwang ipinagkakaloob sa mga qualified agrarian reform beneficiaries. Sa ilalim ng Agrarian Reform Program, ibig sabihin, hindi ito simpleng ordinaryong titulo lang. May mga special conditions at restrictions na maaring naka-attach dito. Kaya kung may nag-aalok sa iyo na lupa na CLOA, huwag agad isipin na may papel naman, safe na. Hindi ganon kasimple. Kailangan mong alamin kung sino ang original beneficiary. Ano ang status ng property? May restriction ba? At kung legal ba ang proposed transaction? Number 2, ano naman ang regular title? Ang regular title, gaya ng Transfer Certificate of Title o TCT, ay isang certificate of title na nagre-rehistro ng ownership ng real property sa pangalan ng registered owner. Pero tandaan, hindi ibig sabihin kapag may TCT, automatic 100% safe ang property. Kailangan pang ring i-check kung totoo at valid ang title, ang seller ang registered owner, walang problematic annotation, walang adverse claim o less pendants, walang mortgage o ibang encumbrances na hindi naipaliwanag, tama ang technical description at location ng property. Kaya, ang tamang mindset, hindi lang may title ba ang tanong. Ano ang tanong dapat? Ano ang nakalagay sa title at ano ang legal status ng property? Number 3, CLOA versus regular title. Ano ang malaking pagkakaiba dito? Marami ang buyer ang nagkakamali. Ang CLOA ay may agrarian reform context, kaya maaring magkaroon ng restriction sa transfer, sale, ownership at paggamit ng property depende sa applicable laws, circumstances, at annotation. Samantalang ang regular title ay karaniwang ginagamit sa ordinaryong registered land transaction, subject pa rin sa applicable laws at restrictions. Kaya kung ang mindset mo ay mas mura ang CLOA, bilhin ko na. Wait, wala, mura ang presyo pero kung hindi mo na-check ang legal status at restrictions, baka ang murang lupa ang maging mahal na problema. Number 4, pwede ba bilhin ang CLOA? Importanteng tanong ito. Hindi dapat basta-basta bumili ng CLOA property. May mga sitwasyon kung saan may restrictions na transfer at may mga transaction na maaring hindi valid o hindi pwedeng gawin sa paraang gusto ng buyer at seller. Kaya bago magbigay ng reservation fee, down payment o kahit panghawak lang, mag-verify muna. Huwag umasa sa sabi ng kapitbahay o okay lang. Sabi ng seller,
transferable naman. Sabi ng agent, matagal na nilang ginawa ito. Sa property transaction, hindi sapat ang sabi-sabi. Documents and proper verification ang kailangan. Number 5. Paano naman kung regular title? Mas straightforward. Kadalasan ang regular title property pero kailangan pa rin ng due diligence. Humingi ng certified true copy of title mula sa Register of Deeds. I-compare ito sa original na ipinakita ng sealer. I-check ang registered owner, lot area, technical description, title number, annotations, mortgage, adverse claims, liens and encumbrance, at higit sa lahat, siguraduhin ang taong kausap mo ay authorized talaga na magbenta ng property. Number 6. Red flags na dapat mong bantayan. Kapag sinabi ng sealer, reservation muna kahit hindi pa rin ipacheck ang title. Red flag. Kapag sinabi, wala ng problema sa CLOA, bilhin mo lang. Red flag. Kapag ayaw ipakita ang complete documents. Red flag. Kapag minamadali kang magbayad dahil may ibang buyer na. Stop and verify first. Reminder, mas okay nang mawalan ka ng isang property kaysa mawalan ka ng malaking pera. Number 7. Ano ang dapat gawin ng buyer? Kung bibili ka ng lupa, ito ang simple rule. Verify before you buy. Unahin kunin ang complete copy ng documents. Pangalawa, i-check ang title sa Register of Deeds. Pangatlo, kung CLOA, alamin ang applicable agrarian reform, restrictions, at magpa-verify sa appropriate government offices. Kaya ng DAR, kapag kinakailangan ng apat, i-check ang identity at authority ng sealer. At panglima, kung malaki ang halaga ng transaction, huwag mahiyang kumonsulta sa qualified real estate lawyer. Mas mabuti nang gumastos para sa legal verification kaysa gumastos ng milyon para ayusin ang problemang sana ay naiwasan. Kaya kung may nag-aalok sa iyo ng CLOA property, huwag agad matakot pero huwag din agad bumili. At kung regular title naman, huwag ding maging kumpante dahil ang tunay na tanong ay hindi CLOA ba o regular title. Ang tunay na tanong ay verified ba ang ownership? Legal ba ang transaction? At malinis ba ang documents? Tandaan, property is a big investment. Huwag mong ipagpalit ang pinaghirapan mong pera sa isang dokumentong hindi mo na-verify. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa title, CLOA, tax declaration, deed of sale, at iba pang real estate documents, follow, like, and subscribe this YouTube channel and page. At i-share mo rin ang video na ito sa mga kaibigan o pamilya mong nagplanong bumili ng lupa. Ako ang inyong real estate guide, tutulong sa iyo na maging mas informed at mas maingat sa bawat property investment. This is Albert, the PRC accredited and DSUD registered. Thank you and God bless. Bye-bye.